Bawal na ang mga pogo pero may nag-ooperate pa rin umano sa isang gusali sa Makati City at sangkot pa umano sa iba't ibang scam. Walang pogo worker na nadatnan sa mga opisina maliban sa isang lalaking Chinese na sumuko. Narindigan naman ang building manager na walang pogo sa naturang gusali. May unang balita si Salima Refran. Bitbit ang mission order ng Makati LGU para mag-inspeksyon. Pinasok ng mga otoridad ang isang gusali sa Makati Business District. May impormasyon kasi nagpapatuloy pa rin daw ng operasyon ang mga sarado na dapat na IGL o Internet Gaming Licensee sa gusali. Pero wala nang dinatnan doon ng mga otoridad. Sa opisina ng isang IGL sa 52nd floor, nakabalot na ang mga computers at mga gamit. Pero sa ibang mga palapag, tumambad ang mga office setup na madalas nakikita sa mga Pogo scam hubs. Okay lang ito ha. Oh, malamig pa. Nakababa na ang breaker, pero malamig pa ang mga kwarto. Habang ang tsaa sa isang takure, Oh, mainit-init pa. mainit pa. Mainit pa nga. Ito na lamang yung inabutan ng mga otoridad dito sa 51st floor ng gusaling ito. Magulo yung mga gamit, pero nandito pa rin yung hili-hilera ng mga computer. At sa bahaging ito ng kanilang workstation, napakarami na naman yung mga cellphone. Tila mabilis yung galaw ng mga empleyadong umalis dito dahil malamig pa yung naiwan nilang inumin. Nakakita rin ng SIM cards, OTP generators, hard drives at scripts na ginagamit umano sa mga scam. Maraming kaming nakitang iba't ibang uri ng script na investment scam siya. Meron ding script ng Ethereum investment. So, nagpapatunay na may crypto scam dito. Usually, pag may mga OTP, it involves scamming ng mga online wallet o hindi kaya mga bank accounts. Pero ang mas nakababahala para sa Department of Justice Office of Cybercrime, wikang Ingles ang mga script. Usually, pag English yung mga notebook, Pinoy ang mga empleyado. Sa nakuha namang logbook ng security, nakitang may entry pa ng alas 4 ng hapon, 2 oras bago ang raid. Ang intel namin dito talagang nag-ooperate ito bilang Pogo operation scamming center ito. Well, ang tinitingnan namin dito kasi is mga 600 pataas yung makukuha natin. Foreigners. Ang kwento ng mga tao sa baba is mga 4 o'clock o to 5 o'clock nagtatakbuhan daw pababa itong mga tao. That's 21 companies and may iba-ibang pangalan. Iba-ibang pangalan ba? And with different names din ng may-ari. Alam nilang illegal ang kanilang ginagawa kasi nagtakbuhan sila eh. Kasi kung legal sila, hihintayin nila tayo. Kasi ang ating initial na punta rito is inspection based on a BPLO permit mission order. Itinanggi naman ng building management na may operasyon ng Pogo sa gusali. Ang alam ko, wala, none. I can vouch for it. Kasi yung mga contracts namin naman are in place. All documents are in order. Isa namang Chinese na nagpakilalang empleyado ng Lucky South 99 sa Porac at Sun Valley sa Clark, Pampanga ang pumasok sa gusali at nagpaaresto sa mga otoridad. Pogo. Sumuko na siya at gusto niya ipa-deport na raw siya sa China. Isa sa ilalim sa investigasyon ng sumukong Chinese national. Yung history niya, nung work history niya, kung saan-saan siya nagtrabaho, kasi baka makakuha rin tayo ng impormasyon na doon sa mga existing Pogo. Iimbestigahan naman ang naging leak sa operasyon. We're looking at the possibility na sila ay na-alarm dahil may nakita tayong memo na from somebody na may inspection yan. So hindi muna namin papangalanan, tingnan muna namin authenticity ng dokumento na yan. Well, we will reevaluate also our tactics para malaman natin kung saan tayo nagkulang o kung ano ang mga areas na pwede natin i-improve. Ilang palapag ang agad isinara ng Makati Business Permits and Licensing Office o Makati BPLO dahil sa kawalan o kakulangan ng permits. Iba mayroon namang permit pero kulang sa mga ang tawag dyan, individual working permit saka health certificate. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube
para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.